Kumustahin nga ho natin yung biyahe po, lalo na ho ng mga kapuso nating sasakay po ng eroplano. Alamin nga ho natin at baka meron tayong kinakailangang malaman at maging gabay na rin po sa ating pagbiyahe. Nasa ating pong linya, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV. Happy New Year po sa inyo, Sir Eric. Magandang umaga, sir. Si Orly po ito. Sir, Sir Orly. kumustahin ko lang. Kumusta po monitoring po ninyo sa mga biyahe po sa aeroplano? Dahil mukhang tulad ng mga nai-record na mataas na bilang ng mga bumiyahe sa pamagitan ng mga bus o land, mukhang tumaas din daw ang bilang ng mga pasahero sa aeroplano ngayong December, Sir Eric. Tama po yan. It's expected namin siguro abutin ng mga... last year ako kasi 2.4 million between December to November 3 dahil meron tayo tinatawag na DOTRs, Oakland Biyaheng Ayos 24, December 20 yan hanggang January 3. Magmula ho ng 20 hanggang 25, tumaas na ho between 7 to 10% ang data as compared to last year. Okay. Meron bang naobserbahan po tayo? Meron pa tayong dapat tingnan? And of course, kasama na ho dyan, yung dapat pa rin i-consider na ating mga pasahero na sasakay ng aeroplano? Well, sa ngayon po, nakahanda naman lahat yung 44 ka-operating airports sa mga search ng ating mga pasahero. In fact, yung alam naman namin yung anong mga paliparan yung marami talagang gagamit. Kaya nagdagdag kami at nag-augment at heightened alert tayo lahat ng tao natin ngayon. Walang day off, walang leave until January 3. Kasama na rin po siguro dito, syempre, yung pagtiyak na ligtas yung mga aeroplanong gagamitin kasi malamang yung iba dito doble o maaring triple yung kanilang paggamit sa kanilang biyahe araw-araw sa dami ng mga pasahero. Natitiyak naman na safe itong mga aeroplanong ating gagamitin, Sir Eric. Tama ho, dahil may mga safety department naman ang bawat isang commercial airline na lumilipad dito sa Pilipinas at dumadaan ho yan doon sa mga safety check bago umalis at dumating sa paliparan. Dapat tiyakin nila lalo na ho ngayon na maaring yung iba raw yata 4 hanggang 5 biyahe. Parang safe ba yun? 4 hanggang 5 biyahe ng aeroplano pabalik-balik? Actually, pwedeng tumakbo aeroplano kahit 24 hours dahil parang taxi lang yan, sir. Pag yung pong may maintenance period ho yan na kahit hindi mo gamitin o gamitin mo, papalitan mo yung particular na pyesa. Basta sabi nyo nga, dumaraan sa tamang pag-check o pagtukoy tuwing ito'y after ng landing and before take-off, ano? Tama po. Alright. Pwede ko pa kayong tanungin, ano kayong posible nangyari? Sensya ka na. May mga tinatext kasi ako mga piloto kahapon pa eh. Pero nakita nyo yung video sa may South Korea, Sir Eric? Korea, yeah. Nakakalungkot na pangyayari yun, ano? Meron nung kasi yan ang black box at na-recover naman. Diyan malaman talaga ang actual na nangyari, no? At may mga accident investigators sila, mga experts yan, masusukat yan. Parang soko rin po yan. Pero sa initial, nakita kasi nagkaroon ng bird strike. Bird strike nga raw po. Pero ang pinagtatako kasi, yung pagsabog niya, parang kumbaga sa aksidente napaka-violente yung pagsabog. Hindi yun ang control. Nagkaroon ng kasi dahil nag-belly landing eh. Walang gulong nung bumaba, sumadsad sa runway. Kaya yung kanyang braking system, wala. Dahil sa unang-una, wala nga gulong para huminto eh. So nagkaroon ng friction. Opo, at diretso siya doon sa dulo. Pader pala yung dulo. Parang kung bird strike po yan, di po ba may mga teknolohiya na ho yung mga aeroplano ngayon na meron silang sistema pag napapadaan sila sa maraming nagliliparang mga ibon at hindi mapahamak yung mga pasero ng isang aeroplano. Tama ba yun, Sir Eric? Well, marami yung pagkakataon na hindi talaga maiiwasan. Kamukha yung nangyari sa New York noon. Na sumadsa doon sa Hudson River, hindi talaga kaya dahil kung pababa at papanik, yan ang pinakadelikadong ito'y palanding no? Palanding, ano? Opo, yan po ang pinakamahirap dahil walang control ang ang piloto.
Oo. At least kung nasa ere na, magagawan pa niya ng paraan. Makakaiwas or what? Kahit masamang panahon, nakikita nasa radar yan eh. Pero siyempre, pag paalis na kayo, wala kayong control dahil full trust yun eh. Pataas eh. Saka pababa, ganun din ang mangyayari. Anyway, natanong ko lang naman kayo kasi maraming nagtatanong din sa akin, grabe naman yung pagsabog pa. Akala nga nung iba, may bomba. Sabi ko, may initial na report pala naman yung ating natatanggap. At yung nga, tulad na yung binabanggit, magandang malaman yun sa black box na mariretrieve dun sa aeroplano. Definitely malalaman dyan na recover na yung black box. Alright, anyway, Sir Eric, maraming salamat at sasakaling meron po kaming gustong kumustahin sa ating po mga paliparan ngayong yung iba may humahabol kasi umaalis at meron na rin mga unti-unti nagbabalikan po dito sa atin at sabi nyo nga operational naman na lahat ng airport. Wala naman tayong airport na kinakailangang isara o i-maintain o wag mo nang magpalipad o magpa-landing dahil masama ang panahon. Wala naman pong gano'n, Sir Eric. Meron hong mga areas na yung flight, one flight siguro nakaka-cancel because of bad weather. That's for safety reason. Pero mga airport ho natin, operational po. Alright. Sige, Sir Eric, maraming salamat sa inyo. So, ulitin po, sir, manigong bagong taon po sa inyo dyan sa Kaap. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Alright, Sir Eric Apolonio, mga kapuso, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, so Kaap, mga kapuso.